Nako, heto na po mga kaubayan, asawa ni VP Sara Romesbak na. Finish na to, shock ang lahat. Nako, kapapasok lang. Asawa ni VP Sara, gumapang na. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At ito nga mga ka-review natin ang pinakabago, no? Pinakabagong DBM secretary na si Kim Jobert De Leon. Ayan, new DBM secretary, no? Ito po ang kanyang pahayag mga kaubayan. Sabi niya po dito, ayan no, sabi po niya dito mga kaubayan, he will not allow the budget to be abuse again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng Pangulo, bawat piso mapupunta sa tao. Hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan, hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan. Ayan mga kababayan, yan po ang marching order ni President Bongbong Marcos Jr. dito po sa pinakabagong DBM Secretary. Nako, simula ng pag-upo ni President Bongbong Marcos Jr., yan na po ang narinig namin bawat piso mapupunta sa tao. Okay? Lagi po nating naririnig yan, no? Pero teka lang, totoo ba? Yan ba talaga ang gagawin ninyo? Or walang mapupunta sa tao, puro lang sa bulsa ng mga buhaya? Diba? Kasi yun po ang nangyayari sa ngayon. Diba? Mahirap na pong paniwala, lalo na Pangulo pong nag-utos sa kanya. Diba? Tingnan nyo dyan sabi niya po dito, yan teka zoom in natin sabi po dito, klaro daw ang direktiba ng Pangulo ayan bawat piso mapupunta sa tao. Okay? Baka naman bawat sintimo, ni sintimo mga kababayan hindi makatikim ang tao dahil mapupunta na lang po sa bulsa ng mga buhaya. Lalo na po at presidente po mga kababayan ang nag-utos. Alam naman po natin si President Bongbong Marcos Jr. Halos lahat kabaliktaran po ang nangyayari sa kanyang mga sinasabi. Diba? Mga kababayan? Lahat po tayo naging living witness. Okay? Naging mga living witnesses na po tayo sa mga sinasabi ng Pangulo. Ilang beses na niya pong sinabi yan, no? At puro po kabaliktaran ang nangyayari. Opo, ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, yan sabi ni, sino ba tong artista nito? Sabi ni Maris Racal, talaga? Talaga daw ba? Sabi ni Juice, emphasis on again, meaning they only accepted that has been ongoing until now daw. When trying to lie, please make it little believable. Yan. Kailangan kapanipaniwala naman yung mga pagsisinungaling ninyo minsan, no? Kung sinabi mo pa, kung ito maniniwala pa tayo dito po sa new DBM Secretary, kung sasabihin niya, iimbestigahan natin at tutuntunin yung mastermind ng flood control scam, kung saan napunta yung ginawa at yung ibinigay nating pondo sa kanila. Di ba? Mas kapanipaniwala pa yun mga kababayan kaysa po dito, no? Ano sabi niya? Sabi niya dito bawat piso mapupunta sa tao. Iwan ko na lang kung may maniwala pa sa inyo, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Nako, COMELEC Chairman Garcia may pahayag patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara. Sabi niya po dito, si Marcos Jr. ang pipili ng kapalit sakaling mapatalsik si VP Sara sa impeachment. Ayan mga kababayan, kung sakaling mapatalsik sa impeachment si VP Sara. Ano po ang masasabi niyo dyan? Sabi niya po dito, kung magkakaroon ng bakante sa posisyon ng VP, maaaring pumili ang Pangulo
sa magiging kapalit mula sa Senado o Kamara. I think sa Kamara po yan manggagaling. Ha? Sa Kamara or Senado, pwedeng si Tito Soto pa rin ang maging Vice Presidente. Mga kababayan, no? Pag na-impeach na si BP Sara, kaya pala. Lahat ginagawa nila para lang ma-impeach si BP Sara. Dahil ang pipili ng Vice Presidente, hindi po ang taong bayan, kundi si President Bongbong Marcos Jr. Ha? Mas mabuti pati nito mag-eleksyon na lang ng bagong presidente kaysa po presidente natin ang pumili ng bagong vice presidente. Diba? Kasi obvious naman eh. Ha? Yung pipiliin niya pong vice presidente ay yung magaling magsinungaling, magaling magprotekta sa mga kalokohan nila, ay yung nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun po ang vice na presidente na gusto nilang maupo dyan sa pwesto ni BP Sara. Kaya ini-impeach po nila mga kababayan. Di ba? Klarong-klaro naman eh ang kanilang mga galawan. O ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karibin natin. Sabi po dito, teka lang sabi po dito mga kababayan, the VP was elected at large by a majority. So, dapat magkaroon ng eleksyon. Yes, that's what. That's what, ang dapat na mangyari. Di ba? Yan po dapat ang mangyari mga kababayan, hindi po yung president. Pero nasa konstitusyon po kasi natin, no? Na presidente ang pipili. No? Pero, di ba? Kung taong bayan lang ang tatanungin, dapat mag-eleksyon na lang, hindi siyang pumili, no? Hindi appointed, nasa Omnibus Election Code ba yan? Kung ang presidente ang mabakante, matik si Inday, yehe, ayan. Kung tama nga naman, di ba? Nasa konstitusyon din po yun. Pero malabo pong ma-impeach eh. No? Malabong ma-impeach si President Bongbong Marcos Jr. Ha? Marami pong nasisilaw sa mga maleta ngayon eh. No? Sabi po dito, wow, planado talaga kaya minamadali para safe na. Oo nga eh. In your wildest dream, George Maleta. Alright. Yan po mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below dito po sa sinasabi ni George Garcia na si Presidente Bongbong Marcos po ang pipili ng bagong Vice Presidente kung sakasakaling ma-impeach nila, matuluyan nila si Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, bago po natin i-play yung video mga karibin natin, gusto ko lang pong i-share ito mga kababayan, no? Ito pong si Percy Sendanya nanawagan ng nationwide manhunt operation laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayan mga kababayan ha. Bumirada na naman po sa ngayon. Bakit presidente ka ba? Diba? Ikaw ba ang presidente para utusan mo? Ha? Yung mga kasamahan nyo, pwede. Diba? Diyan sa mga makakaliwa, pwede mong utusan kasi iisa naman kayo ng kulay. Pero ang taong bayan, ha? Wala naman pong kaso dito si Senator Bato sa Pilipinas. Diba? Dapat ang mag-manhunt kay Senator Bato, yung mga ICC, papuntahin nyo sila dito para makilala naman po ng mga Pilipino. Diba? Pag nahuli nila si Senator Bato, ay baka hindi na po sila makalipad papunta sa dahig, no? Baka dito na rin po sila makulong. Yun na, si Danya, diba? Sindanya. Kung gusto mo talagang mag-nationwide manhunt, papuntahin mo dito yung mga ICC ninyo. Diba? Yan, ngiwi ka pa ng ngiwi kasi, no? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karibin natin. Sabi po dito, sabi po dito, fuck. Percy Sendanya, nice, bad word to mga kababayan. I-zoom in na lang natin. Nais mablang kasi Senator Bato de la Rosa kaya nanawagan ng national manhunt. Ayan na mga kababayan. In love pala ito no? In love ka pala kay Senator Bato de la Rosa, di ba? Ikaw na lang wag mo na kaming idamay. Sabi po ni Trexie, ayan na. Sabi naman po dito, bakit nakangiwi? Ayan. Kahit may maleta pa, never namin i-report. Correct. Denial of
TRO does not necessarily mean ICC issued warrant is enforceable without passing through domestic judicial system. Manhunt Jud, murag si kinsa pud ni si Danya. Ayan mga kaubayan, parang sino ko talaga itong kung magsalita si Danya mga kaubayan. Pag solo, Kwanggol, ayan mga kaubayan, sabi po ni Denver. Well anyway, kung kayo pong tatanungin mga kaubayan, payag po ba kayo dito sa sinasabi ni Danya? Nationwide manhunt operation para kay Senator Bato de la Rosa. Nako, mahirapan kayo dyan. Kung si General Bantag nga, hindi, hanggang ngayon, hindi nyo pa nakahanap no? Si General Bantag muna unahin ninyo. Ayun, talagang rinabaho yun ni Boying, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahuhuli. Baka magkasama na ngayon si Bantag at si si General Bantag at si General Bato de la Rosa. Ayan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadaan na po natin yung video mga kababayan na pasok. House Committee on Justice. Ito na po. The taong bayan, the Filipino, ay sinuportahan po itong si Mans Carpio ngayon. Tama yung ginagawa mo, Mans Carpio. Alam mo, itong asawa ni VP Sara, hindi ito politikong tao, okay? Asawa siya, he is a practicing lawyer, okay? He is the husband of VP Sara, not a politician. Hindi po siya politiko. Hindi ko nga, bihira lang, hindi nga bihira eh. Hindi ko nga nakita itong asawa o husband ni VP Sara na kung saan yung political events ay nandoon ito. Wala. Never mong makita ito sa mga campaign rally o any political groups na nagtipon-tipon, mga rally-rally. Never mong makita itong husband ni VP Sara. Kasi he is ika nga, hindi mapolitikong tao at private na tao. A practicing lawyer nga na hindi nangingialam sa mundo ng politika. Tama lang yung ginagawa niya ngayon. Hindi nga ito nagpatulong kay VP Sara Kusa niyang sinalba ang kanyang sarili dito. Okay? So, ito sila dilima. Lagot talaga sila dito. Alam ko namang hindi sila kakampihan dito ng Supreme Court or any court in the Philippines, no? Kapag magaling na lawyer itong mga lawyers ni Mans Carpio Kapag malaman ito, lagot talaga sila. Jokno dito, Dilima, Luistro, Ridon. Good luck sa inyong lahat. Good luck talaga. Manggu-good luck lang ako. Ito pa yung balita, panoorin ninyo. Kahapon nag-convene na po ang Senado at mukhang tuloy-tuloy na nga po impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na alam naman natin po ay asawa ng inyong kliyente. So ano po itong bagong hingi lang po kami ng update dito po sa 7.3 million na lawsuit na isinampa po ninyo laban po sa mga ibang kinaukulan, kasama na po dyan si witness Ramil Madriaga. So can you give us... Ikaw, Ramil Madriaga. Alam mo, sa totoo lang, kawawa ka dito Ginamit ka lang. Kung sino man ang may utos sa'yo para tumistigo ka, mag-witness ka, para siraan lang si VP Sara, pagkatapos ngayon, kakasuhan ka. No? Yung mga allegation, accusation mo, alam naman ng korte yan, sablay talaga yan lahat. Akala mo siguro na tutulungan ka nitong mga nag-uutos sa'yo? Kung meron man? Wala. Ikaw yung kawawa dito, sa totoo lang. Kasi kung matatalo ka, mabubulok ka talaga sa kulungan. Mabubulok ka sa kulungan talaga. Kawawa ka, ginamit ka sa mga kalaban sa politika ni VP Sara, no? Kalaban sa politika ni VP Sara. Ginamit ka. Pagkatapos nun, kakasuhan ka. Hindi, tatalikuran ka na lang. Yan ang masasabi ko sa'yo, kawawa ka. Tatalikuran ko. Kung meron nang nag-promise sa'yo na makalabas ka kapag tutulong ka, ewan ko na lang kung manalo kung sino man ang manok ng administrasyon. Ewan ko lang, kahit yung manalong manok ng administrasyon, di ko nga alam kung ikaw ay makakalabas. Pero sa tingin ko, how much more kung mananalo pa si VP Sara sa 2028? Mabubulok ka sa kulungan. Kawawa ka. Po an update po kung ano po ang nangyari po dito sa 7.3? So that's a civil lawsuit po yan, damages. Kasi when we review the documents po, yung impeachment Itong lawyer na ito, magaling to documents, may mga nakita po kaming mga mali doon. Therefore, we are of the position na final nila yung impeachment complaint na yun simply to besmirch the reputation po of Attorney Mans Carpio and Vice President Sara Duterte. Kasi if we exercise our rights po, hindi po kasi dapat basta-basta lang ba na mag-file. Tapos yung goal naman pala ay manira ng reputation. Okay, so sir... aligasyon sila ng aligasyon.
kahit alam nilang dihado sila sa ebidensya, pero ang purpose nila, manira. Alam niyo, sa totoo lang, gagawin nila yan kahit alam nilang obvious na sinungaling sila. Kasi meron talagang maniniwala yung mga ordinaryong tao na hindi masyadong alam sa mga technical. Meron pa rin maniniwala. Kaya gagawin nila kahit alam nilang dihado sila. Ano po yung mga, pwede po ba natin isa-isahin? Ano po ba yung mga nakita nyong mali doon sa kanilang mga isinama sa hearing po? We will reserve na lang, ma'am, kasi baka makaano pa makatulong pa dun sa nila sa defenses. So Basta in summary, ma'am, may nakita po kaming mga mali. Therefore, yun nga po, yung position namin ay harassment yung ginawa nila. So hindi pa po nila alam. Yan kagaling itong mga lawyers ni VP Sara. Nire-reserve lang mga sagot nila. Kasi mahirap na kung sasabihin mo ano yung nakikita mong mali tapos sasabihin mo ngayon sa media. Makapag-prepare yung defenses, di ba? Kung ano exactly ito yung ginawa nila mali, pero na-file na po sila? Ganun po ba yun? Well, dapat po, they should have been served the summons already. Oo. may So they kopya are na. aware that there's... Most likely po. Hindi ko po kasi ma-confirm kasi yung other party po yung may duty niyan to receive yung summons. So kung na-receive na po nila yun, they have 30 days from receipt to file their answer or their counterclaim. So yun pa. Alam ko, sila Dilima ngayon, sila Jokno ngayon. Nanginginig na sila sa takot. Kasi alam niya, this is my own opinion. Ito yung mga hinala ko. Alam nila na gumagawa lang sila ng kalokohan. Kasi they will do everything para siraan si VP Sara kahit So yan mga kababayan, ano po yung opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karibin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.